Ang dialogo sa wikang Tagalog. Tagalog. So ang buong proceeding po ay Tagalog sapagkat ang ating speakers sa hapong ito ay mula po sa Luzon, sa Laguna. At maganda po ang kanilang tema na pagdiskasan ang proposisyon. Patutunayan ko na ang larawan ng mga santo ay hindi Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. So ang ating dialogo ay meron pong 10 minuto na tinatawag constructive speech na kung saan papatunayan ng ating affirmative stand ang kaniyang proposisyon. At meron pong kasunod na 10 minuto na pagtatanong. So 10 minutes cross-examination. Pagkatapos, bigyan naman ng 10 minuto ang negatibo para sa kanyang destructive speech. At susundan ng 10 minuto na cross-examination at 5 minuto na summary. So ang ating role, 1 minute question, 1 minute answer. Tapos ang mga tanong ay nakabase lamang sa paksa na pinagdidebatihan. So handa na ba kayo? So atin ang simulan ang dialogo na ito. Bigyan natin, timekeeper, bigyan natin ng 10 minuto ang ating affirmative, Brad Jari Almasura, at ang negative mamaya, Brad Pastor Darwin Butlay. So 10 minutes para sa tema. Patutunayan ko na ang larawan ng mga santos o mga santo ay hindi Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. Ang 10 minuto ay magsimula pag-start mo na magsalita. Yan, magandang hapon sa atin, lalo na sa ating katunggali na si Darwin Butlay. Ngayon, ang ating tema ay patutunayan ko na ang larawan o rebulto ng mga santos ayon sa Biblia ay hindi Diyos-Diyosan. Nako, dilema nito ngayon si Darwin Butlay, mga kababayan. Bakit? Sapagkat wala naman siyang mababasa na yung mismong pinagawa ng Diyos sa 3 ng ikalawang kronika ay konsideradong Diyos-Diyosan. Bakit? Dahil sa Biblia, uunahin na natin at ibabato natin mamaya sa ating pangalawang stand, hindi naman lahat ng larawan ay konsideradong Diyos-Diyosan sapagkat sa Biblia, dalawa ang klase ng rebulto. Ngayon, ang ibabato natin na argumento kay Darwin Butlay, kung meron si Bro Paul Alima na haligi, meron akong haligi ng elementary school, na tsak, swak na swak sa ating katunggali na si Pastor Darwin Butlay. Ngayon, ang isang haligi natin itatayo, totoo ba na ang rebulto ng mga santos ay konsideradong Diyos-Diyosan ayon sa Biblia? Ang sagot hindi. Bakit? Dahil isa sa mga binabasa nila yung 25:6 ng Exodo, 5:7-9 ng Deuteronomio, 1:25 ng Roma, yung Salmos at yung nasa Isaias. Na ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay yaring pilak, binubog ng kamay ng tao. Paborito na yung tatay nitong si Archie Anetes May mata silang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, at may bibig na hindi nakakapagsalita. Ngayon, magkukonklusyon na yung mga protestante. Neka! Hindi ba't ganyan ang nasa Katoliko? May matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Hindi Diyos-Diyos? Bakit? Dahil kung yun ang definisyon ng Diyos-Diyosan, ibig sabihin pala ang Diyos nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Bakit? Basahin natin ang isang talata na nakakatiyak ako na hindi matutupulan at walang makakatutol kahit sinong protestante, kahit mismong si Felix Manalo. Basahin natin ang 3 ng ikalawang kronika. Ganito ang ating mababasa. Nasa kabanal-banalang bahay ay umungkit ka ng larawan. Sinong nagutos? Ang Diyos. Hindi naman si Satanas ang nagutos At saan pa pinalalagay? Ipinalalagay sa kabanal-banalang bahay. Naku, Butlay, patay ka. Hindi naman pala sa kabalbal-balbalang bahay ng born again Christian, kundi sa kabanal-banalang bahay. At yung kabanal-banalang bahay sa 3:15 ng unang Timoteo, yun ang haligid sa haligan ng katotohanan na siyang simbahang Katoliko na patunay na kami tinayo ni Kristo at sumusunod kami sa utos ng Diyos. Ngayon, Darwin Butlay, magising ka na. Bulag ka
O basahin natin ang 4:4 ng ikalawang Korinto na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Hindi kasi sumasampalataya sa Diyos to eh. Kaya bulag na eh. Kaya kahit anong talata isampal mo, literal, o kung pwede mong gawing hollow blocks yung talatang ibato sa ulo niya, eh, hindi pa rin tatama sa kanya at hindi pa rin magigising ang tao ito. Sapagkat iba ang Diyos niya sa Diyos ng Iglesia Katolika na siyang tunay na Diyos na mismong nag-utos sa 3 ng ikalawang kronika na magpagawa ng larawan. Ano? Hindi magkakaroon ng kontradiksyon? Hindi magkakaroon ng kontradiksyon sapagkat sa Hebreo may tinutukol na Pesel at Mesabet Meklaet. Yan ang tutulan mo, Darwin Butlay. Ano ang ibig sabihin ng Meklaet? Anong ibig sabihin ng Pesel? Yung Pesel, yun yung mga babasahin niya sa 1.25 ng Roma, yung nasa Salmos, nasa Isaias, 25.6 ng Exodo, 5.7.9 ng Deuteronomio, 22.8.9 ng Apokalipsis, at lahat ng mga talata na ipinanglaban ko noon sa simbahan, yan ang gagamitin mo panigurado, Darwin Butlay. Dahil tatay mo si Archie eh. Kasama mo si Archie, biruin mo. Nag-connect yung dalawa, mga kababayan. Yung isa ayaw ng linggo, pero siya linggo. Tapos si Archie naman, gusto Sabado, siya naman linggo. Eh, ano kayo magsasama niya? Magkakontra kayo sa aral. Hindi plastikan ang nangyayari niyan. Bakit kaya? Oh, hindi na natin sasabihin dahil wala sa tema. Kanina ka pa Doon pa lang tayo, kanina ka pa na may personal. Ayoko lang ma-personal, Darwin Butlay. Dahil kung personal lang ang laban, marami na akong pinersonal sa'yo. Unang diskusyon pa lang natin sa Russia TV. Kaya mga kababayan, tingnan natin kung matututulan ni Mr. Darwin Butlay ang haligi ng elementary school na ito na ibabato natin sa kanya. At isang talata lang, yung 3 Gs ng ikalawang kronika. At yung ibang mga talata na binasa natin, yun yung mga talatang ginagamit nila na in Hebrew ay Pesel, mga Diyos-Diyosan. At kahit kailan, hindi naman konsideradong sa San Antonio de Padua yung Diyos-Diyosan. Sapagkat wala naman tayong aral lang sinasamba natin si San Antonio de Padua. Wala tayong aral na sinasamba natin si San Miguel Arcangel. May aral ba tayo ng mga kapatid? Hindi namamarapang lang ito chismoso. E kumbaga sa babae, masama ang tabas ng bunganga, ano, mga kababayan? Eh kaya hindi na ako magtataka, kamangmangan ang ipinangangaral ni Darwin Butlay ayon sa 24 ng Kawikaan at yun ang kasalanan. Basahin natin ang pag-iisip ng kamangmangan kasalanan at isa sa uri ng pag-isip ng kamangmangan, yung iparatang mo sa amin na yung larawan ng mga santos na mismo ang Diyos ay nag-utos, ayun ay Diyos-Diyosan. Lalabas mo, hindi ako kalaban mo, ang Diyos mismo kalaban mo, Darwin Butlay. Ano? Kaya meron pa tayong 4 minutes, i-wave na natin. Excited na akong tanongin ni Darwin Butlay. Sige po, Director, i-wave na natin ito at kailangan talatang ibabato natin sa kanya. Okay, maraming salamat, Brad Jared, sa iyong panahon na kung saan ay pinatunayan mo ang paksa na pinag-usapan ninyo ni Pastor Butlay. So ngayon ay ang closing examination period, Mr. Timekeeper, pakisit ng 10 minutes. So, nandiyan na? Nakasit na, Badaro? So, ang ating closing examination ay 10 minutes. Mag-start ng yung unang tanong ay start din ang ating orasan. So, ready na, Timekeeper? Ready na. Ready na, Brad Pastor Butlay? Ready na, Brad Jared? So atin nang simulan ang 10 minuto na pagtatanong, Mr. Butlay. Back, Butlay! Okay, unang tanong, Bro Jared. Yung tema mo ay patutunayan mo na ang rebulto ng Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan. Imo ba gyapon gipamatudan? Yes or no? Ay pinapatunayan mo ba pa rin? Yes or no? Yes, sapagkat Diyos ang nag-utos niyan eh. Ano ka ba naman no? Sa 3 Gs ng ikalawang kronika, saka banal-banalang bahay, banal. Ano ba ibig sabihin ng banal? Santos, ay umukit ka ng banal na larawan. Pag sinabing banal na larawan, santos na larawan. Kami lang naman meron yan kasi sa inyo si Archie Añedes eh. Ano? Kaya next question, hirap-hirapan mo naman, Darwin Butlay. Biruin mo. Next question. Ayon po dito sa Biblia mo. Tanong na. Objection mo, Director. Premise to, brother. Sabi dito, Levitico chapter 26 verse 1. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan. Ito tanong.
gumagawa ba kayo ng rebulto o Diyos-Diyosan? Yes or no? No, tino mo. Mga kapatid, may aral ba tayong gumawa ng Diyos-Diyosan? Wala. Wala. Ang ginawa natin, napakalinaw. Gibain mo sa 3 Gs ng ikalawang kronika, sa kabanal-banalang bahay, ang Diyos mismo nagpaukit ng banal na larawan. Santos nga larawan. Huwag mong huwag mong ipaglapit yung banal at balbal. Parang pinagdidikit mo tayo niyan. Mabihira ka naman. Next question naman, Darwin Butlay. Marami pa niyang talata. Next question. Okay, next question. Sabi mo hindi ka gumagawa kayo ng mga Diyos-Diyosan. Sabi dito, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan. Tanong, hindi ba kayo nagpatayo ng inanyuan na larawan? Yes or no? No. Bakit? Dahil yung subject of the sentence dyan in Hebrew, pisel. Ano ko ba naman? Di mo pa alam yan, Darwin Butlay. Tino mo. Kala ko ba naman, nag-connive kayo ni Glenn Alado ng SDA eh. Tino mo argumento mo ha. Nagtayo kami, ang itinayo namin, hindi larawan ng mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ang larawan ng mga santos sa 8:4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tanong, totoo ba si San Antonio? Hindi. Totoo. Si Santa Maria, totoo ba? Hindi. Totoo. Eh ba't may ribulto? Pinagawa kasi sa 3 Gs ng ikalawang kronika na in Hebrew, meklaet, feminine graven images gaya ni Santa Maria. Tino mo, baka merong Archie, hanapin mo dyan. Next question. Next question. Sabi mo, hindi pinatayo ang inyong mga larawan. Ito tanong, ang inyong mga larawan ba ay nakahiga? Yes or no? Meron to, no? Yes! Yes! Yes, meron! Kaya nga meron tinatawag, La Muerte de San Jose. Meron ba wala? Meron. Ano ba ibig sabihin ng La Muerte? Pagkamatay ni Senyor San Jose. Ayaw mo kasi pumasok doon, napapasok ka eh. Pumasok ka doon para makita mo may nakahiga. Ngayon, bakit meron? Dahil Diyos mismo ang nagpagawa sa 3 Gs ng ikalawang kronika. Gibain mo yan! Kanina pa oh. Sabi dito, yung nakahiga na inanyuan ay nakatayo na inanyuan ay larawan ng Diyos-Diyosan. Ito, sangayon ka ba sa bersikulo na to nang ginawa ng inanyuan ay Diyos-Diyosan? Yes or no? Sang-ayon ako dyan, yes, pero sa interpretasyon mo, oo, huwag ka sasapaw. Tino mo, kala mo namang naka 3 points, pero sala naman eh. Tama, sang-ayon ako sa talata. Dahil ang subject of the sentence dyan, in Hebrew, pisel. Huwag mong ihambing yung pisel sa meklaet at mesabe na yun mismo ang Diyos ang nagutos na ginagawa namin sa 3 Gs ng ikalawang kronika. Sabi ko sa'yo, Butlay, di mo makikibayan eh. Gibayin mo naman. Next question. Okay, sabi mo, ang tanong ko kanina, yung ba pinatayo ay tinatawag na Diyos-Diyosan? Sabi mo, yes. Ngayon, ang tanong, nyaw, sa bari, wa pa ganina uman ng pangutana, madlok naman itong pagay. Meron pong objection. Ano ang iyong objection? Iniba niya na yung tanong ginawa ng Diyos-Diyosan. Sabi ko, sang-ayon ako sa talata, pero wag mong ihamping na yan ay larawan ng Iglesia Katolika. Sapagkat sa Biblia, dalawa ang klase ng larawan. Tingnan mo, tricky. Talagang totoo yung sinasabi ng Biblia eh. Na sila yung mga ministro ni Satanas, nagsisinungaling, nakubutlay, huli ka na. So, revise your question, Mr. Butlay. Okay, sunod na tanong. Ang tanong ko kanina, huwag kayong gagawa para sa inyo ng Diyos-Diyosan. Ito tinanong ko sa iyo una. Diyos-Diyosan ang sinasabi ko. Sabi mo hindi. Ikalawa, ni magtayo kayo ng larawan na inanyuan. Yung tanong ko ay premise po. Alam mo naman siguro yung premise. Makinig ka muna kasi sabi ng Lucas chapter 2, makinig ka sa tanong. Pag hindi ka makinig, jablo ka. Okay, tanong, ito tanong. Pakinggan mo. Huwag ka, parang jablo ka talaga eh. Makinig ka bro. Objection mo dito, hindi makinig. So, anong objection mo? Loya, bro. So, Brad Jared, ang hiling ni Mr. Butlay na makinig sa tanong. Tapos Mr. Butlay, iwasan lang natin na tutukuyin natin na jablo ka. Kasi ano yon, hindi maganda yon. So, focus lang sa tanong. Tapos Brad Jared, please naman makinig para maganda po ang takbo ng ating dialogue. So, tanong. Tanong na lang. Ito tanong pakinggan mo. Sabi ng Lucas chapter 2 verse 40, pakinggan mo ang tanong. So, ito tanong ko. Ang tanong ko kanina, huwag kang gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtayo ng mga larawang inanyuan. Ngayon, tinatanggap mo ngayon na ang pinatayo na ginagawa ng inanyuan ay Diyos-Diyosan. Ngayon, ang tanong ko ay, di mo na ba aaminin yon? Yes or no? No, ba't ko naman aminin yan? Pabira ka naman, oh. Sino mo, namamaratang na mga kababayan, mga kapatid.
Wala naman ako sinabi Diyos-Diyosan yung larawan namin. Tama, nakatayo. Bakit? Dahil mismong ang Diyos ang nagpatayo sa 3 Gs ng ikalawang kronika, o dadagdagan ko pa, sa 29 ng unang hari. Ito premise, moderator ha. O, basahin mo yung 1.25 ng Roma, 5.7 ng Deuteronomio para may maitanong ka naman sa akin. Paulit-ulit ka eh. Next question. Okay. Panahon mo sa pagtapos, huwag kang magtanong. Okay, next question. Sabi dito sa Jeremiah chapter 10 verse 5. Salamat bro pala. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pansinin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagawa ang kasamaan ni wala rin magagawang mabuti. Ito tanong, pakinggan mo. Oh, ito tanong ha. Sabi dito, ang mga Diyos-Diyosan ay hindi makalakad at hindi makapagsalita. Yun bang mga revolto nyo makapagsalita at makalakad? Yes or no? Bihira ka naman, oh. No, bakit? Ito dahil kung iyan, iahambing mo sa lahat ng ribulto, lalabas nun, pati yung pinagawa ng Diyos, lalabas, Diyos-Diyosan na rin. Tama ba mga kapatid? Tama, dahil sa Biblia, ang kulit mo naman eh. Merong tinatawag na Besel at Mesabet Meklaet. Yung Meklaet, yung pinagawa ng Diyos sa 3 Gs ng ikalawang kronika na hindi mo mabasag-basag kahit ihampas sa ulo mo, na ang kahulugan ay feminine graven images and men graven images kaya ni San Pablo, San Jose, etc. at ni Santa Maria. Kaya, ba't pinapasan? Nasa sa isa-is ng Josue. Kaya, ayusin mo, tanong mo kapatid na butlay, huwag kang mataranta. Ayusin mo, hirap-hirapan mo, hindi pang grade 1. Okay, next question. Sabi mo kanina, sa tanong ko, yung Diyos-Diyosan nyo ba hindi makapagsalita at hindi makapaglakad? Sabi mo, no. So, ibig sabihin bang no, makapagsalita yung Diyos-Diyosan nyo? Yes or no? Makapagsalita? Objection, moderator. Huwag mo sabihin Diyos-Diyosan nyo. Dahil wala kaming aral na yan ay Diyos-Diyo. Tinan nyo mga kapatid, nasa katino. Ayoko na lang ma-personal, moderator, ano? Hindi naman namin Diyos-Diyosan yun, kulit mo naman eh. Ito objection ko, moderator. Refer his question. Impertinente, moderator. So, ruling ng moderator, no, walang binanggit o sinabi ng kabila na yung larawan ay Diyos-Diyosan. Kaya nga nagdebate tayo dito. So, Mr. Butlay, wag mong i-assume na Diyos-Diyosan ka agad. So, proceed sa iyong next question. Okay, next question. Sabi dito, yung hindi makapagsalita at hindi makapaglakad ay Diyos-Diyosan. Ang tanong, yung inaamin mo kaganina na yung Diyos nyo, yung larawan nyo ay hindi makapagsalita at hindi makapaglakad at sabi dito ay Diyos-Diyosan tinatawag. Tama ba itong Biblia? Yes or no? Tama ang Biblia, yes. Pero ikaw, no. Bakit? Ba't ko sinabing no? Dahil iniahambing mo yung larawan namin na hindi makalakad na mismong Diyos ang nag-utos na konsideradong Diyos-Diyosan. Ang kulit mo, Mr. Darwin Butlay, baka may tutuli ka sa tenga. Paulit-ulit tayo. 3 Gs ng ikalawang kronika, ang Diyos mismo naglulok at ang Diyos mismo nag-utos na sa kabanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan. Tanong. Pero hindi ako magtatanong ha. Tanong sa inyo mga kapatid, yung pinagawa ba ng Diyos, nakakalakad pa hindi? At ibig sabihin, Diyos-Diyosan pala yung pinagawa ng Diyos. Huwag gano'n, Mr. Darwin Butlay. Dahil in Hebrew, Meklaet at Besel ang tinutukoy. Okay, one last question. Time yon sa kanyang 1 minute answer. One last question. Aduha pa man na bro. Anong natanong? 1 minute is sige. Sige, last ang pangutana. Okay. Sunod akong pangutana. Last akong pangutana. Matod ni mo ganina sa akong pangutana. Ay, sorry. Tagalog ka pala. Translate. Sige, sorry. Sabi ko kanina, mahirapan tayo sa kalisod. Pugsa na lang ako. So, ito. Patuloy tayo mga kapatid. Ang tanong ko kanina sa Jeremiah chapter 10 verse 5 na ang Diyos-Diyosan ay hindi makapaglakad at hindi makapagsalita. Sinabi mo, yes, na hindi makapagsalita ang inyong larawan. Ngayon, ang tanong, ang sabi ng Biblia, kapag hindi makapagsalita, kapag hindi makapaglakad ay Diyos-Diyosan. Yun ba ay kapareha din ang revolto nyo sa Diyos-Diyosan ayon dito sa Biblia? Yes or no? No. Bakit? Dahil yung subject of the sentence sa binasa mo sa Levitico, ang kulit mo naman eh. In Hebrew, ang nakalagay, Pisel.
Ang nasa amin, hindi nga nakakalakad, pero Diyos ang nag-utos sa Hebrew, Meklaet at Mesabe. 19:21 ng Isayas. Basahin mo 1:25 ng Roma para may maitanong ka naman. Ang hina mo eh. So time out na. So Naronto na, peronto na, tapos na po ang 10 minutes na cross-examination. At ngayon bigyan natin ng 10 minutes din si Pastor Darwin Butlay para sa kaniyang destructive speech na kung saan ay gibain niya ang 10 minuto na itinayo ni Brad Charit Albasura. Pastor Butlay, ang iyong 10 minutes po. Timekeeper, ready na ba? Ang iyong 10 minutes ay mag-start ka rin na magsalita. Proceed. Ay sa time bro. Ay sa time bro. Ay di mo ba? Naka may Bible si mga Mga CFD dito, magandang hapon po. Magandang hapon pala. So, ngayon mga kapatid, ay pinatutunayan ni Jared na ang rebulto ng Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan. Tinanong ko kanina siya kapatid, yun bang mga Diyos-Diyosan na sabi dito sa Jeremiah G5 ay hindi makapaglakad at hindi makapagsalita, ay yun din ba ang inyong mga rebulto? Sabi niya, yes. Yes. Kaya, napatunayan natin mga kapatid sa tanong pa lang. Lalo na dito sa ating pagstand mga kapatid, kahit mahihirapan tayo sa kalisod, ay patuloy po tayong magsalita ng Tagalog kasi hindi po makaintindi ng Bisaya yung ating affirmative eh. So ngayon mga kapatid, papatunayan ko rin na ang rebulto ng Katoliko ay isang Diyos-Diyosan. Bakit po ba? Kasi po dito, sabi ng Jeremiah chapter 10 verse 3 antod sa 5, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto, kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makakilos. Sila ay gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita sa kanilang pasanin. Sapagkat hindi makalakad, huwag ninyong katakutan ng mga yaon, sapagkat hindi makagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Ito po'y ginagawa ng mga tao na pumunta sa lasang. Ano bang Tagalog ng lasang? Gubat. Na pumunta sa gubat. So, ginawa nilang rebulto galing sa gubat. Yun ang rebulto na yon ay hindi makapagsalita at hindi makapaglakad. Kaya nga, Diyos-Diyosan talaga yung mga rebulto. Bakit po hindi makapaglakad, hindi makapagsalita? Walang kapangyarihan yan. Panahon sa bagyo ay panahon sa bagyo, mapalid pa. No? Mo nang igalayson, kung dili Diyos-Diyosan ninyong Diyos, makaistoryahan ta na. Kaya ang Diyos Espiritu ay galaiksoon. Kung mayingon ta ang Diyos Espiritu, dili makita. Nga naman, ang Diyos nagpasimba, pinaagi sa Espiritu, dili sa rebulto. Sa mabasa, Juan 4:23-24. Makinig ka. Makinig ka bro Jared. Kasi po ang hindi makinig ay sa Diablo. Ayon po sa Juan 8:47. Pakinggan mo. Juan 4:23 hanggang 24. Sabi dito mga kapatid, sa Tagalog, datapuwat dumarating ang oras at ngayon nga nasa sambahin ng mga tunay na mananamba, kami yan sa ang Ama, sa Espiritu at katotohanan. Kami yan sumasamba sa Espiritu at katotohanan, hindi sa bato at kahoy. Makinig ka Jared, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon ng magiging mananamba sa Kanya. Mo igipangita. 24, ang Diyos ay Espiritu, hindi rebulto. Makinig ka. At ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinikilalang magsimba sa Espiritu at sa katotohanan. So ang napakalinaw mga kapatid,
no? Ang Diyos ay espiritu, hindi po rebulto. Kaya mga kapatid, ito tanong ko sa iyo, assignment mo to, sigurado assignment mo to. Saan mababasa na ang Diyos nagsabi, gawan niyo ako ng rebulto? Talo ka na yan, mamaya ka, mag-ingat ka mamaya, uuwi ka na lang baka para di ka matalo. So ngayon mga kapatid, sinabi ng Iglesia Katolika ay pinagawa sila ng rebulto. Sabi, gagamitin nila Exodo 25. Ano bang nakalagay sa Exodo 25? Ay isang kirubin. Ano ang kirubin? Ay isang larawan ng anghel. Makinig kayo mga kapatid. Na ay sabi dito sa Hebreo 9:5 ay gihimurang porma. Sabi Tagalog na lang atong basahon kay lisod kayo magtagalog. Hebreo 9:5. So ayon po sa Hebreo 9:5, ang sabi doon mga kapatid, ito po ay isang kirubin, 9:5, at sa ibabaw nito ay mga kirubin na kaluwalhatian na sisilihim sa kaluluklukan ng awa, na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapag-uusapan ngayon at isa-isa. So napakalinaw mga kapatid, yung kirubin po ay pinagawa ng kirubin si Moises, hindi kayo. Huwag kayong maklim kasi wala pang Iglesia Katoliko doon sa Exodo sa Old Testament. Kaya mga kapatid, napakalinaw. Ang Diyos-Diyosan po ay gawa ng kamay na hindi makapagsalita at hindi makapaglakad. Ayon po sa Salmo mga kapatid, ito napakalinaw sa Salmo. Salmo 115, versikulo 1 hangtod sa 8. So, hindi na lang natin basahin kasi malapit. Anong oras na bro? 3 minutes lang. So, patuloy tayo mga kapatid na ang rebulto po ay gawa ng tao na hindi makapagsalita at hindi makapaglakad. So, malinaw mga kapatid. Kaya nga tinanong ko kanina siya, yun bang rebulto nyo, hindi makapaglakad? Yes. Hindi makapaglakad, hindi makapagsalita? Yes. Sabi niya, yes. So, sa ngayon siya sa tema ko, mga kapatid, na ang kanilang mga kanilang mga rebulto ay isang Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao. Ano ba ang Diyos-Diyosan mga kapatid? Hindi totoong Diyos. Pag sinabing hindi totoo na Diyos, talagang walang kapangyarihan. Kaya nga sabi ng Salmo, may kamay at hindi naman makapagligtas. Ano ba ang tunay na Diyos? Ungkol? Iwan ko anong Tagalog doon. So, ang tunay na Diyos mga kapatid, ayon po sa Isaias, ay may kamay na makapagligtas sa atin. Yung Diyos nyo, walang kamay. Ay, mayroong kamay, hindi makapagligtas. Kasi pungkol. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, patuloy po tayo, no? Napakalinaw na ang ginagawa ng ating mga kapatid ay isa pong Diyos-Diyosan, no? Napakalinaw mga kapatid, kahit ang Biblia na nagsabi na ang Diyos-Diyosan ay may kamay at may paa, may paa, hindi makalakad mga kapatid. Yun po ay Diyos-Diyosan mga kapatid. So, ngayon Jared, assignment mo mamaya, saan mababasa na pinagawa ka ng rebulto ng Diyos? Pag wala kang mabasa, uwi ka na sa inyo. Matulog ka na. Time's up! Okay na, salamat. Ay, 2 minutes na ba? Sige, patuloy tayo. Mayroon pang oras. So, patuloy tayo mga kapatid. No? Napakalinaw na ang Diyos ay Espiritu, hindi rebulto. Kaya po, sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po ang tama ng pagsamba. Kasi yun po ang hinahanap ng Panginoon Hindi ka magluluhod ng mga Diyos-Diyosan mga kapatid. Kasi ayon po sa ating commandments, huwag kang gagawa ng inanyuan na nasa langit. Pangutana, ay tanong, saan si Maria? Nasa langit. Anong ginawa? Inanyuan? Ginawang inanyuan? Ang tawag yan, rebulto. Exodo chapter 20 verse 4 to 5 to 6, no? Exodo chapter 10 commandments na igsoon, chapter 20, no? Nga ang mga Diyos-Diyosan giingon ay ginawang inanyuan na nasa langit. Pag sinabing huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit, ibig sabihin huwag, bawal. Mayroon bang huwag na gawin mga kapatid?
No? Napakalinaw. Huwag kayong gagawa ng inanyo na nasa langit. No, napakalinaw. At sabi ng Deuteronomy chapter 4 verse 16, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ginawa sa mukha ng babae at lalaki. Oh, napakalinaw mga kapatid. So sabi naman dito, sorry, pinagawa sila ng revolto. Ayon po sa 1 Chronica 3 verse 10. Sabi dito, ito ba'y ginamit na pinagawa daw. So wala namang mababasa na Iglesia Katoliko pinagawa ng Diyos-Diyosan. Pinagawa ng revolto. Kaya napakalinaw mga kapatid. No, ng Diyos ay isang espiritu at isang at ang manampalataya sa Kanya ay sumasamba sa espiritu mga kapatid. So napakalinaw mga kapatid, no, na ang Diyos ay hindi revolto. No, ang Diyos ay may kamay na makapagligtas sa atin. Okay, salamat Mr. Butlay sa iyong 10 minuto at i-welcome natin ang ating kapatid Brad Arch Arnidis, ang ating Master of Revoltologist. So ngayon, proceed tayo sa 10 minuto na pagtatanong mula sa ating affirmatibo. So, handa ka na Brad Butlay? Ready na Brad Jared? So, mag-start ang ating 10 minutes cross-examination sa ating unang katanungan. Okay ka na? Okay, nakapatay yata. Nakapatay mo eh. Patayin. Ngayon, pinag-aralan mo ba ang 25:6 ng Exodo gaya nung binasa mo kanina? Yes or no? Yes. Sunod na ako. Ngayon, kung pinag-aralan mo sa Hebreo ng 25:6 ng Exodo, ano ang kahulugan ng Lot Taase Mek Apesel at Elohim Ak Harem? Alam mo o hindi? At kung hindi, sige, tanong. Una-una, Tagalog yung tema natin. Bakit ka pumunta? Huwag, sagot ito'y sagot. Huwag kang makialam sa aking sagot. Pakinggan mo aking sagot. Nako naman, parang di mo alam debate. So may objection, no? So ano yung objection? Sabi niya kasi, ang objection ko, moderator, sagutin niya, alam niya ba o hindi. Kasi sabi niya, moderator, pinag-aralan niya. Kung pinag-aralan niya, kailangan, alam mo ba o hindi. Sagot lang, Butlay. Huwag ka maipit. So sumagot ka na pinag-aralan mo, so obligado kang sagutin yung tanong niya sapagkat umamin ka na napag-aralan mo ang sitas na yon. Ang pinag-aralan ko Tagalog, kahit Bisaya ako, pakinggan mo. Kasi ang sabi ng Biblia, pag hindi ka makinig, diablo ka. Ayun ang Biblia. So ngayon mga kapatid, ay pinag-aralan ko talaga na ang ginawa ng inanyuan na nasa langit ay isang Diyos-Diyosan. Kaya huwag kang sumasamba ng patay na Diyos mo. Hindi yan makapagligtas sa iyo panahon ng bagyo. Ay ikaw pa ligtasin. I mean, ikaw pa yung lumigtas ng iyong Diyos. Diyos. Ulit ang tanong. Kung pinag-aralan mo ang 25:6 ng Exodo, ano ang kahulugan ng Elohim Ak Harem at Los Taase Mek Apesel sa wikang Hebreo na siyang original na salin sa lumang tipan? Alam mo o hindi? Sagot lang, huwag ka maipit. Hindi kasi, hindi ko alam kasi Tagalog po ito. Wala namang topic ditong Hebreo eh. Bakit? Hebreo ka ba? Nakuhintil ka na ko eh. Bisaya. Di mo kayo kasabot Bisaya. Nawag sa mga eh. Sunod pangutana ka ng lisod ba? Anong mahirap? Ngayong hindi mo alam, kinokontra mo ba ang sarili mo na kanina sabi mo pinag-aralan mo, ngayon hindi mo naman pala alam ang konteksto? Tanong, alam mo ba talaga o hindi? Alam ko talaga na ang sa Tagalog, pero sa Hebreo hindi ko alam. May tanong ako mamaya Hebreo sa iyo, huwag kang mag-ingat ka mamaya. Naku, baka lukapak ka mamaya kapatid. Pantay yung kapatid. So, sunod na tanong, yung hirap. Tagalog lang, huwag kang mag-Hebreo kasi wala naman. Tagalog to, kita mo kag Tagalog eh. Sunod na tanong, ano ang kahulugan sa 25:6 ng Exodo ng salitang Pesel sa Hebreo? Alam mo o hindi? Hindi, sabi ko hindi. Paulit-ulit yung tanong mo, wala ka ng tanong? Wala ng tanong kapatid. Nako naman. Sunod pang matanong kayo. Wala palang alam ito. Sunod na tanong. Sige. Ngayon, sunod na tanong. Ang lumabag ba sa 25:6 ng Exodo na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, maiimpyerno ba? Yes or no?
maimpyerno. Ikaw, maimpyerno ka. Revelation chapter 21 verse 8. Ang sumasamba ng mga larawan natin, Diyos-Diyosan ay papuntang impyerno. Hindi mo alam, assignment mo yan. Basahin ko muna. Huwag kang maghintay ka, kapatid. Ako naman, eh. Pupunta ka ng impyerno, huwag kang magmadali. Magsama ka doon. Ito po, sabi dito sa Revelation chapter 21 verse 8. Ngunit sa kadun at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam at sa mga mamamatay at sa mga mapakipaapid at sa mga ngawan at sa mga magsasama ng Diyos saan pupunta ng impyerno. Naku ka. Next question. Ito premise, ano? Ayan. Ngayon, kung maiimpyerno ang lumabas sa 25:6 ng Exodo, huwag kang gagawa ng laraw inanyuan gaya ng laraw sa itaas sa langit. Hinaya ba, Kals? Ayan. Malinaw ba? Malinaw? Hello. Mic check. Yan. Okay na ba? Ayan. So, ito premise, moderator. Ngayon, kung maiimpyerno ang lalabag sa 25:6 ng Exodo na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na nasa itaas sa langit at ang Diyos ay nagpagawa sa 3 ng ikalawang kronika ng larawang inanyuan gaya ng nasa itaas sa langit. Tanong, maiimpyerno ba ang Diyos? Yes or no? Hindi ang Diyos, ikaw maiimpyerno. Bakit maiimpyerno ang Diyos? Nasa langit ang Diyos. Hindi mo ba alam na ang Diyos nasa langit? Ayon po sa Isaiah 56 verse 1 to Isaiah 56 verse 1 to 2 atong basahon. Isaiah 66 Sabi kapitay ng mo. Butlay, pag yung gagawa ng rebulto, may Isaiah chapter 66 verse 1 to 2. Ang Diyos ay nasa langit. Huwag na lang basahin, assignment mo na lang yan. Sunod na tanong. Ngayon, sa mga talatang binasa mo at sa tema natin, meron ka bang nabasa sa mga talata mo na si Santa Mariang Birhen ay Diyos-Diyosan? Meron o wala? Meron. Bakit po? Si Maria ay nasa langit. Anong sabi ng Biblia? Huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit. Anong ginawa nyo? Gumawa kayo. Mga utos talaga mga kapatid. No? Bakit? Hindi naman sinasabi ko sa Jared yun. Hindi naman. So, reminders, no? Hindi magbigay ng statement na hindi maganda. So, next question. Kung pala ito eh. Sunod na tanong. Ngayong walang nabasa. Okay lang. Ngayong walang nabasa. Meron ka ba ulit ang tanong, meron ka ulit mababasa na ang larawan ng mga santos sa 3 ng ikalawang kronika na siyang ginawa kong haligi sa presentasyon ko ay mga Diyos-Diyosan? Meron ba o wala? Kung unawa, meron. Pero kung letra por letra, wala. Meron nga, sabi ko meron. Sa Biblia, nasa Exodo 20, versikulo 4 hangtod 6, na ang gumagawa ng inanyuan na nasa langit ay tinatawag na Diyos-Diyosan. At Jeremiah chapter 10 verse 5, at Leviticus chapter 26 verse 1. I-repeat mo. Marami pang verse, kapatid. Kaya mag-aral ka muna. Okay, Sabi ko ngayon, may impyerno. kung ang gumagawa ng larawang inanyuan ayon sa 25:6 ng Exodo May impyerno. ay may impyerno, Oh. sino ang inutusan ng Diyos na gumawa sa 3 ng ikalawang kronika ng rebulto? Kilala mo, hindi? Bakit ko kilala? Hindi, wala ako sa panahon nun. Bakit? Kilala mo? Sinong Katoliko? Alam mo? Kaya mga kapatid, ito'y sagot, hindi ko talaga alam. No? Sapagkat wala pa ako noon mga kapatid. Yung Mateo nga. Ba't alam mo yung Exodo 20 verse 5 na wala pa nun? Wala pa ko noon. Kaya, to be honest, hindi ko talaga alam. Amen. Sunod na tanong. Ngayon, bibigyan ko na ng pangalan, si Solomon. Ngayon, kung si Solomon ay inutusan ng Diyos na gumawa ng larawang inanyuan sa 3 ng ikalawang kronika
at ang lumabag nun ay may impyerno. Oh. May impyerno ba yung mga isinugo ng Diyos Si Solomon. na mismong inutusan na gumawa ng larawang inanyuan o ikaw ang may impyerno? Ikaw ang impyerno. Ito'y sagot, ito'y sagot. Huwag kang makialam, ito'y sagot. Ito'y sagot. Time na moderator, maliwanag ang tanong, no? Sino ang may impyerno? Yung inutusan o ikaw? So, hindi kasali siya. So, multiple choice lang ang tanong. Next question, di ko madawat sa pangutana. Okay, yes. One last question. Sunod na tanong. Saan mababasa sa Biblia na ang mga santos ay Diyos-Diyosan o panal? Meron o wala? Kung binati mo la, pakinggan mo, huwag kang muna tumawa. Naku naman kapatid, huwag kang muna, may assignment ka mamaya, tingnan natin. Kaya, walang mabasa na verbatim kasi ang Biblia ay kailangan ng unawa. Hindi sapagkat malaki yung mata mo, mayroon ka ng utak na malaki din. No, pakinggan mo kapatid, nilibot pasabot dako kag mata, na nakayutok. Muna kinanglan, kailangan po kapatid na unawain po natin ang Biblia. Yan po yung aking sagot lamang kapatid. Okay, so time na po. Tapos na po yung 10 minutes. So ngayon, sapagkat ang ating debate po ay one round system lang. So tapos na po yung constructive speech, destructive speech. Tapos na po yung 10 minutes cross examination. Tutungo po tayo sa summary. At ang ating summary ay 5 minuto. So ang unang mag-summarize ang ating negative, ang last speaker po ang ating affirmative. So proceed, Brad Pastor Butlay, sa iyong 5 minuto na summary sa ating dialogue. So, magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. No? So, patuloy po tayo mga kapatid. Ito ay isang diskusyon lamang, walang personalan mga kapatid. No? Minsan makapag-salita na tayo ng personal pero sorry naman tayo ng ating kapatid. So, ngayon po mga kapatid,